Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Itinuturing na the silent threat at traidor ang sakit na ito na kadalasan ay walang sintomas ngunit sinisira na pala ang ating kidneys. Ayon sa Capital Medical Center, ang chronic kidney disease o CKD ay isa sa pinakamalaking suliranin ng Pilipinas kung saan nasa higit 2 milyong Pinoy ang tinatayang apektado nito. Ang kidney disease ay ikapito rin sa listahan ng leading cause of death ng mga Pilipino sa bansa. Sa huling ulat ng Philippine Information Agency, kasalukuyan tayong nakararanas ng matinding kakulangan sa donated organs tulad ng kidney kung saan higit 400 mga pasyente ang hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng kidney transplant. Ngayong araw, makakasama natin si Dr. Stephen Nazareth, isang urologist mula sa Makati Medical Center upang bigyan tayo ng kaalaman at katotohanan tungkol sa mga sakit sa kidney tulad ng chronic kidney disease at ang kidney stones. Doc, magandang araw po. Welcome po sa ating programang Expert's Opinion. Thank you. Thank you for having me. Doc, first of all, isa pa rin po kasi sa mga pinakakaraniwang sakit dito sa Pilipinas at common din po na dahilan ng pagkamatay ng maraming Pinoy ay ang pagkakaroon po ng kidney disease. Doc, para doon po sa ibang hindi pa masyadong sineseryoso yung kalagayan nito, ano po ba yung kahalagahan talaga ng kidney sa ating katawan? Pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin, Doc, yung mga functions nito sa atin? Yung pinaka-primary function kasi ng kidney natin, tagasala ng mga lason sa katawan natin sa pamamagitan ng pagsama nila sa dugo at pag-filter doon sa kidney na pagka yung mga hindi natin kailangan, isinasama natin ito sa ating ihi, palabas ng ating kidney. Ngayon, Dok, kung magkaroon naman po ba ng mga komplikasyon sa bato, ano po ba yung mga karaniwang sakit na talagang tumatama o maaari pong makuha ng isang individual? Oo, yung pagkahalimbawa, hindi na maganda yung pangsala ng kidney mo. Maiipon yung mga lason sa katawan mo, makikita natin ito sa pagtaas ng creatinine mo, no? At minsan pati yung potassium ay tumataas na ito ang maaaring magkaroon ng problema kayo sa puso. Dahil sa pagka masyadong mataas yung potassium nyo, maaari kayong magkaroon ng heart attack. Magkakaroon kayo ng problema sa kidney, sa puso. Tapos yung halimbawa hindi nyo na ilalabas lahat ng yung mga kailangang ilabas nyo sa ihi, ang nalulunod naman ng inyong baga. Kasi yung mga supposedly nilalabas nyo sa ihi, hindi naman ilabas sa ihi. So pumupunta sa ibang bahagi ng katawan natin. So yung kadalasan nagpupunta sa baga, kaya yung mga pasyente may kidney problem, nahihirapan silang humiga. Parang nalulunod ang baga nila. So, Dok, hindi lang pala kidney yung tinatamaan. Kumbaga, marami po ang pwedeng organs na tamaan once na magkaroon ka ng complication sa kidney. Oo. Sa kidney lang nag-umpisa. Pero pwedeng ma-involve pati puso, pati baga, saka yung isa yung mga namamanas, yung mga mukha, manas na manas, pati yung mga paa, yan. Yan yung mga kasi yung mga pag-ikot ng fluid na dapat sinasala ng kidney natin, hindi niya masala na maganda. Dok, may binabanggit nga rin po ang ilan na may nakikita rin po ako talagang cause of death ng mga Pinoy itong sinatawag na chronic kidney disease o CKD. Ano po ba, Dok, ang sakit na ito? Oo, pagka pumapalya ang ating kidney, pinaka-common sa Pilipinas, siyempre, yung diabetes. Pag matagal na tayo may diabetes, na-apekto ng kidney. So, hindi siya nagpa-function na maganda. Yun na nga, hindi niya masala ang kanyang ang katawan natin. So, nag-iipon tayo ng lason sa katawan hanggang finally yung katawan natin bumibigay. Ano-ano po ba, Dok, yung risk factors? Bakit po nagkakaroon ng ganito? Yan. Yung isa, uno muna, pagka meron kang diabetes, tapos kung meron kang high blood na hindi natin makontrol, mataas masyado yung presyon ng BP natin, na nasisira yung kidney natin. Yung iba naman, nagkakaroon lang ng infection sa balat, pero hindi ito madalas, minsan lang tapos yung
yung infection sa balat, yun yung pumupunta sa kidney natin at sinisira yung mga kidneys natin kaya hindi sila makaka-function na maayos. Pero Dok, malaking factor ba yung lifestyle? Dahil sinabi nyo nga po kanina, diabetes. Malaking factor po ba yung lifestyle ng isang tao? Bakit nagkakaroon po ng mga ganitong komplikasyon sa bato? Yes, kasi kailangan talaga natin healthy living. Ibig sabihin, iwas sa mga kung meron tayong diabetes, kailangan kontrolin natin. So dapat iwas tayo sa mga matatamis at matataas ang yung carbohydrates. Yung mga sobrang mga kanin, yung tinapay, yung mga pansit, yan, bababaan natin, iiwasan natin. Tapos, syempre, kailangan babawasan din ng karne, at saka yung mga taba, at saka yung mga prito. Iiwas din tayo, hindi po pwedeng, kasi yung mga karne, masyadong nahihirapan ng ating kidneys, lalong-lalo na pagka medyo may teklat na yung ating kidney, tapos kain pa rin tayo ng kain ng karne, lalo siyang masisira. Protein, Doc? So, kailangan palang iwasan ng protein po? Bawasan, o kaya nga yung mga di ba, yung nag-gym, nagpo-protein na, di ba, mga high protein diet sila para sa workout, no? Pero pagka may sira ang kidney mo, kailangan medyo babawasan mo yun, baka mapapabilis ang pagkasira ng kidney mo. Pero Doc, may substitute ba kung sakaling kailangan talaga ng katawan ng protein? Kaso may tama na kasi yung kidney nila. Meron bang silang pwedeng substitute para mapunan yung protein intake na kailangan ng isang tao for a day po? Yes. Siyempre, doon tayo sa gulay at saka at saka yung isda, no? Pwede rin yung manok. Ang iiwasan natin yung mga hayop na may 4 paa. Baboy, baka, kambing, tupa, yan. Mga red meat. So, doon tayo iiwas. Okay, Doc. Pero factor din po ba, bukod sa lifestyle, yung edad, tsaka kasarian, o hereditary, o kaya namamana po ba ito, Doc? Yung kasi wear and tear ang problema natin sa kidney. Diba, habang umidad tayo, hindi lang nagiging kagaya ng teenager yung ating kidney. Pagtanda natin, pagtanda din ng kidney natin. So definitely, marami tayong nakukuha ang sakit habang tayo may edad. So yes, risk factor yan. Ngayon, kung ikaw ay mahilig mag-abuso sa katawan, yung mga smoking, yung mga alak, pwede maka-apekto lahat yan sa kidney natin. Yung mga hindi pag-inom ng tubig, puro na lang soft drinks, iiwas rin natin yan. Lahat yan nakakatulong sa pagkasira ng kidney natin. Dok, ano po bang senyales na maaaring maramdaman po ng isang tao para masabi niya na may meron po siyang CKD? Okay. So, yung una muna, yung iba yung parang pagising sa umaga, parang maga-maga yung mukha mo. Kala mo nakipaglaban ka kay Pacquiao na talagang namamanas yung mata, yung maemulat, tapos pagbangon mo, yung mga nawawala yung pamamanas mo, tapos napapapunta sa paa. Yan. Yung mga iba naman na mabilis hingalin. Yung sinasabi nila parang nauupos na kandila. Yung konting pa lang, parang pagod na pagod agad sila. Yan. Tapos yung iba, namumutla. Makikita mo parang, bakit ang putla-putla? Kasi isa sa mga function din ng kidney is re-regulate yung hemoglobin, yung dugo sa katawan. Kung sira yung kidney mo, na mabawasan yung mo ng dugo, ang paggawa ng bagong dugo. Kaya ikaw ay namumutla, nagkakaroon ng anemia. Okay. Dok, nabanggit nyo nga po yung pamamaga, pamamanas. Konektado ba ito sa pagkakaroon ng gout o tinatawag na uric acid, Dok? Mga tumataas ang uric acid? Yan. Oo. Yung gout kasi, meron tayong tinatawag na gouty nephropathy. Na yung uric acid pag sobra-sobra sa katawan natin, pumupunta siya sa kidney. Tapos sinisira na yung kidney kasi yung mga crystals ng uric acid nakakasira yan ng kidney function. So kaya tayo nagkakaroon ng kidney disease dahil sa gout. Pwede yan. Pero Doc, gaano po ba kadelikado o ano po ba yung karaniwang mangyayari sa isang tao na may CKD kung hindi po ito agad magagamot? Naku, kapag hindi ito ginamot at patuloy na ating inabuso,
hindi tayo nagpatingin, hinayaan lang natin. Dialysis ang mangyayari sa inyo dahil ang kidney nyo tuluyang masisira. Para lang ma-maintain natin ang katawan natin, kailangan natin ng artificial na panlinis ng ating dugo. Ito ay sa pamamagitan ng dialysis. Pero Doc, bukod sa dialysis, ito po ba ay pwedeng, kung ginagamot pa ito Doc, pwede po bang i-reverse yung paggamot dito by transitioning into healthy lifestyle po? Okay, pagka halimbawa maaga natin na na kita, tapos yung na-identify natin ay yung mababago natin. Pwede natin mahinto, minsan ma-reverse, pero kadalasan po ang yung damage na siya. Pero at least hindi na siya nagpo-progress. Nabubuhay tayo gano'n na yung creatinine natin, medyo mataas na, pero hindi natin kailangan mag-dialysis kasi naagapan natin. Eto Doc, maiba po tayo dahil napag-uusapan na nga rin natin yung mga sakit sa bato. Isa rin po kasing iniuugnay dito sa pagkakaroon ng CKD ay ang kidney stones o yung tinatawag po na bato sa bato. Totoo po bang may kaugnayan po itong dalawang to Doc, at ano po ba itong bato sa bato na ito? Okay, yung kasi, yung bato sa bato, maaari siya maging sanhi ng CKD kung ito ay pirming nagbabara sa daluyan ng dugo, dahilan ng ihi, at hindi makarecover yung kidney. Kasi pagka meron tayong bato sa bato at ito ay nagbabara, kailangan natin ito matanggal sa loob ng isang buwan. Dahil kung hindi natin ito natanggal sa loob ng isang buwan, kung ano man ang damage na nagawa dito, permanent na naman yan. So, kasi halimbawa yung isang ihi, tuluyang na-form yan sa bato natin, dapat yan na ilalabas natin. Kung barado yung dinadaanan, masastop yung ihi sa kidney natin. So, maiipon yung ihi doon. Mamamaga yung kidney natin hanggang sa tuluyan na siyang masira. Pero Doc, paano po ba nabubuo itong mga bato o crystals na to sa kidney natin? Tsaka ano po ba yung mga karaniwang dahilan po? Bakit ito nabubuo? Oo. Yan. Yung isa, yung uric acid pa rin. Pagka nagkaroon ka ng uric acid kasi, tatlo ang pwedeng mangyari sa iyo. Mag-una, magkaroon ka ng gout. Pangalawa, magkaroon ka ng bato sa bato. Pangatlo, magkaroon ka ng pareho. Kasi yung uric acid, nagpo-form yan ng kristal. Lahat ng lahat ng bato natin, nag-uumpisa yan sa buhangin lang. Isang kristal, tapos mag-accumulate, magsasama-sama sila ng mga kristal para mabuo ang bato at lumaki ng lumaki. Now, ito ang uric acid, isa lamang ito. Meron din naman tayo sa mga yung mga calcium, na halimbawa sobra-sobra yung calcium sa katawan. Nagpupunta rin yan sa ating kidney at ito rin ang nagiging sanhi ng bato. Ayun yan. Nagkakaroon din ng kristal na calcium naman ang laman. So ito, pag marami nito, nagpo-form siya rin ng isang bato. So yun yung usual na nagiging sanhi natin ng pag-form ng mga bato. Doc, nabanggit nyo yung calcium. So meaning, Doc, yung mga umiinom palagi ng gatas, mataas yung chance nila o risk na magkaroon ng bato? Ayan. Oo, naku. I'm glad na naitanong mo yan kasi napaka-importante yan. Actually, hindi. Sasabihin lang natin na ipagbabawal natin yung calcium kapag yung dugo, yung calcium mo sa dugo ay mataas na sa normal. So pagka umiinom ka pa ng mga supplement gaya ng mga gatas, lalo nang tataas ang ang calcium mo. Lalo kang magkakaroon ng problema. Pero pag normal yung calcium mo sa katawan or mababa ang calcium mo sa dugo, kailangan kang mag-intake pa rin ng calcium kasi importante ito sa buto mo. So kasi pagka prevent natin yan, baka mamaya na mag-osteoporosis naman na magiging problema mo. So, nag-create ka ng isa pang problema na mahirap naman gamutin. Anong paraan ba, Doc, ang pwedeng gawin para malaman kung sapat ba yung calcium ng isang tao sa kanyang katawan? Blood test tayo. Yung serum calcium, para makita natin yung level ng calcium natin sa katawan. Kasi ang usual, yung iba parang
tinetest lang yung yung bilang ng dugo, CBC, and gano'n. Pero hindi nila nakikita yung importansya ng calcium. Akala nila yung pangmatanda lang ang kailangan ng calcium kasi doon lang No, dapat bata pa lang tayo, pinapacheck din natin yan para makita natin kung meron din tayong problema dyan. And Doc, bukod nga po sa gatas, no, baka mamaya sa gatas po sila matakot. Pero bukod sa gatas na iinumin, nabanggit nyo nga po kanina yung soft drinks, yung mga mahilig pong magkape dyan at milk tea yan, isa rin po ba yan sa mga posibleng pagmula ng crystals o bato sa bato, Doc? Ang problema kasi sa kape, diuretic siya, so ihi ka ng ihi. So, ang tendency is magiging medyo in a state of dehydration. Pagka dehydrated ka, mas prone ka mag-develop ng mga crystal. Kaya nga dapat well-hydrated ka para kung mag-develop ka man ng crystal, sasama yan sa ihi mo, mailalabas mo kagad para hindi ka magpo-form ng stones. Pero ano po ba, Doc, talaga yung kadalasang sintomas na nararamdaman po ng isang taong mayroon ng kidney stones? Okay. Kasi yung kadalasan ng mga merong kidney stones, walang nararamdaman. Nakikita lang bigla meron sa kidney. No? Kaya kailangan importante yung pa-check up Pero pag ito ay nagbara, halimbawa pumunta sa daluyan ng ihi, iyan yung makakaramdam tayo ng biglang pagsakit ng tagiliran natin. Parang sinasaksak, matinding pananakit na to the point na hindi makalakad, hindi makagalaw, na kinakailangan kang dalhin sa emergency room. Pero Doc, bukod po sa daluyan ng ihi, dumadaan yung bato, saan pa po ba ito pwedeng dumaan na maaaring mag-cause pa ng komplikasyon? Yan. Kasi yung sinasabi natin mula sa sa ureter. Actually, ito, meron niya akong dito Yan. Ito yung iyong kidney, di ba? Ito, magkabila, left and right, So, dyan, naggagaling yung bato, bababa siya dito, sa ureter. Yan, papunta sa pantog, bago lumabas sa, sa are. So, anywhere along dito sa area na to, pwedeng magbara yung bato na magkokos something. Kung dito sa kidney hindi magbabara, so walang mararamdaman. Pero kung nandito na siya sa ureter, sa daluyan ihi, pwedeng magbara, sasakit yan. Kung nandito siya sa pantog, iikot-ikot lang yan, walang mararamdaman yung pasyente. Pero pag bumaba na siya dito sa daluyan ng ihi, ang problema naman dyan, biglang hindi makakaihi ang pasyente. All of a sudden, umiihi, biglang titigil. So yan, magbabara ulit, biglang, Dok, ayun ang sasabihin sa'yo ng pasyente. Dok, umiihi ako, biglang huminto. Bigla akong hindi maihi. Yun, malamang nandun yung sa daluyan yung palabas na yung tinatawag natin urethra. Kapag nangyari, Doc, kailangan agad-agad na maidala agad dahil nga hindi nila mailalabas yung ihi May instances pa nga, Doc, na parang putol-putol yung kanilang pag-ihi. Naku, hindi pwedeng hindi dadali sa emergency room yan. Kasi ito yung mga para kang nagtigil ng ihi, di ba? Ang sama ng pakiramdam pag hindi ka maihi. Punong-puno yung pantog mo, feeling puputok na yung pantog mo, sasabog na. Talagang wala kang ikaw na mismo ang magpapadala sa emergency room para ma-relieve yung iyong problema. Pero ito, Doc, medyo common na ito nararanasan ng iba dahil sa kakulangan nga ng pag-inom ng tubig, pagpipigil ng ihi, o kaya pagkain na masyadong maalat, ang UTI o urinary tract infection. Mas malaki po ba yung chance na magkaroon ng isang tao kapag madala sila o nagkaroon na sila ng UTI? No, hindi naman. Yung pag ikaw ay nagkaroon ng bato, yan, pag kahit matanggal mo yung bato mo, malaki ang chance na magkakaroon ka ulit ng bato. Kasi yun ang lagi natin sinasabi, once a stone former, always a stone former. Now, kung ang sanhi, kasi maraming sanhi ang UTI, kung ang sanhi ng UTI mo ay bato sa daluyan ng ihi, at ang ginagamot mo lang ay UTI, babalik at babalik yan kasi hindi mo ginagamot yung bato. Pero kung ang UTI mo is yung
the usual lang na nangyayari na walang kadahilanan, hindi na kadalasan bumabalik yan pag nagamot na. So pagka ganun, pagka ikaw ay meron pabalik-balik na UTI, ibig sabihin yan, malamang meron kang problema. So dapat yun, naiimbestigahan bakit bumabalik ang UTI mo. Once na nagkaroon ka na pala nito, Dok, kailangan pa rin i-monitor dahil bumabalik siya. So dito, Dok, Yes. sa usapin naman po tayo ng mga maling impormasyon o kaya mga pinaniniwalaan ng kung ano-ano po dyan sa social media o kaya sa kanilang mga nababasa. May ilan pa po ba kayo, Dok, na na-encounter na misconception sa pagkakaroon po ng bato sa bato? Okay. Yung kasi yung mga bato sa bato sinabi, yung iba parang nahahawa ba sila? Hindi ka nahahawa sa bato, no? Kung pwede ito na nasa lahi, although bibihira, hindi lahat ng pagkakataon sasabihin wala namang lahi, wala namang kamag-anak na may bato. Hindi mo kailangan magkaroon ng kamag-anak na may bato para ikaw yung magkabato. Okay? So, yun lang naman ang mga pinaka-common na tapos yung sinasabi nga na dapat mag-iiwas sa yung mga calcium. Huwag nang iwasan ng calcium unless talagang mataas na yung calcium niya sa katawan. So far, yung palang naman yung mga usual na mga misconceptions about stone formation. Pero Doc, ano po ba yung agad o dapat na gawin ng isang individual sakaling ma-diagnose na po siya na meron po siyang kidney stones? Kasi yung follow-up, pag sinabi ng doktor na bumalik kayo sa ganitong panahon, babalik kayo. Para naman, kung makita natin yung mga options natin, maibibigay natin sa inyo na hindi yung wala na tayong choice kundi ito ang gawin, kasi kung maaga pa lang sana nagawa natin ng paraan, pero kung hindi kayo babalik agad, napalala yung problema sa bato. So once na diagnose, pag sinabi sa inyo ng doktor na inumin ito or bumalik kayo sa ganitong oras, kailangan naman sundin natin ang doktor natin at bumalik tayo. So wag na sana tayo humantong doon sa time na wala na tayong ibang option kundi surgical na para lang matanggal yung bato. Kaya yung doon is of course again, yung pa-check up tayo at least once a year para makita kung may problema, para maagapan bang maaga. Pero Dok, gaano po ba kaseryoso kapag ang diagnosis or ang sinabi na ng doktor sa isang pasyente ay kailangan niya na ng kidney transplant? Ito po ba ay pinaka-worst na talaga? Yes. Ang ibig sabihin niyan, wala na tayong magagawa. Yung kidney mo hindi na magpa-function. Kahit anong gawin natin yan, hindi na natin kayang isalba yan. So, namatay ng tuluyan yung kidney, at wala na tayong magagawa. Pag dumating doon sa point na yon, wala tayong ibang choice kundi mag-transplant. Kaso Dok, isa po sa problema ngayon dito sa Pilipinas talagang kulang. Sa huling balita nga po na nabasa natin na kulang po talaga. Halos may mga waiting patients pa po ngayon na nag-iintay pa ng kidney transplant, kaso wala po talagang available na donors. Kasi naman ang problema din of course is ang hirap maghanap ng kamatch mo. Yung iba naman kung yung mag-aantay tayo ng yung mga na-aksidente tapos nagdo-donate ng kidney, kakaunti rin lang naman itong mga ito. Kaya nga kahit na gaano ka-aggressive yung ginagawa natin para magkaroon ng awareness sa donation, kidney donation, yung tinatawag natin cadaver donors, yung mga malapit ng mamatay, na kung kung mag-donate sila ng kidney nila, kasi nakalagay yun sa pinipila pa natin yun sa ating driver's license kung willing ba tayo mag-donate. Yung iba talagang ayaw, natatakot, maraming mga misconception. So tapos yung iba naman ng mga kamag-anak natatakot din mawalan ng kidney. So nabanggit nyo nga po, sabihin natin nga ang isang individual o family member ay healthy naman ng kanyang organs, ang kanyang kidney. Kapag po ba siya ay nag-donate, malaki po ba yung chance na magkaroon din talaga ng komplikasyon sa kidney? Hindi. Kayang-kaya nating mabuhay ng iisa ang kidney natin. Yung iba nga pinanganak ng iisa ang kidney. Wala naman sila nagiging problema.
Pero of course, kailangan, pagka alam mo nag-iisa ang kidney mo, maingat tayo. Talagang number one is dapat healthy living tayo. Hindi po pwede na yung maabuso ka sa katawan mo kung iisa na ang kidney mo. Dapat nga hindi tayo abusado sa katawan eh. More so pag iisa na yung kidney natin. Pero kayang-kaya natin mabuhay ng iisa ang kidney. Siguro, Dok, ito rin yung kailangan na spread na awareness din po sa iba dahil talagang marami po ngayon na mga kababayan natin na nangangailangan din talaga ng kidney ngayon. Siguro, Doc, huli na lang po, baka mayroon po kayong mensahe po sa ating mga viewers ngayong araw. Also, kung saan po ba nila kayo pwedeng puntahan kung sakaling gusto po nila na magpatingin or magpa-check up. Para sa ating mga kasamahan, sa mga pasyente, huwag ho kayong matakot magpatingin. Huwag ho tayong feeling natin na hindi nyo kailangan magpatingin kung wala namang kayo nararamdaman. Hindi ito totoo yan. Kailangan natin magpatingin, lalong-lalo na kung tayo ay wala pang nararamdaman. Para lang yan ang sinasabi ko Bakit yung sasakyan natin, ipinapatune up natin kahit walang problema? Kasi ayaw natin ma-overhaul. So, ganyan din yung ating katawan. Kailangan kahit walang nararamdaman, sinutune up na rin natin, sinecheck up na rin natin kayo. Na kung gusto niyo ako makita, nandito lang ako sa Makati Med, room 336A, Monday to Friday, 2 to 4 p.m. Thank you so much po, Dr. Stephen Nazareth, urologist from Makati Medical Center, sa inyo pong pagbabahagi sa amin ng kaalaman at katotohanan na rin po tungkol dito sa CKD at sa pagkakaroon po ng kidney stones. Muli, thank you so much po, Dr. Stephen. Thank you. Kasunod ng kinakaharap na suliranin ngayon ng Pilipinas sa kakulangan ng kidney donors upang tugunan ang patuloy na kaso ng mga Pilipino nagkakaroon ng sakit sa kidney, ay patuloy rin ang paalala ng mga doktor na tulungan din natin ang ating mga sarili. Mahalaga na malaman natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa sakit na ito upang ito'y ating maiwasan. Ika nga nila, prevention is always better than cure. Muli, ako po ang inyong host, Rovic Manuel. Patuloy na magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Kasama pa rin ang mga eksperto dito lang sa Experts Opinion.